Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang baking soda o sodium bicarbonate, kapag ginamit sa tamang paraan, ay maaaring makatulong sa pag-manage ng ilang karaniwang kondisyon sa kalusugan, lalo na sa mga nasa edad 60 pataas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 posibleng benepisyo ng pag-inom ng baking soda na hinalo sa tubig. Ayon sa mga datos mula sa siyentipikong pananaliksik, mahalagang tandaan na ito ay hindi kapalit sa gamot o payo ng doktor at dapat gamitin ng may pag-iingat lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot o may sakit sa bato. Ang acid reflux ay isa sa mga karaniwang kondisyon sa pagtunaw ng pagkain, lalo na sa mga senior na higit sa edad na 60. Ito ay nagaganap kapag ang acid mula sa tiyan ay umaakyat pabalik sa esophagus, na nagdudulot ng pakiramdam na nasusunog sa dibdib, heartburn, pag-ubo, o pananakit ng lalamunan. Ayon sa datos mula sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases NIDDK, 2021, humigit kumulang 20% ng mga matatanda sa buong mundo ang nakararanas ng sintomas ng gastroesophageal reflux disease GERD, lalo na kapag nakahiga o pagkatapos kumain ng marami. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay isang alkalina na sangkap na may kakayahang in-neutralize ang sobrang acid sa tiyan. Sa isang artikulo mula sa American Journal of Gastroenterology 2013, ipinapakita na ang mga simpleng alkalizing agents gaya ng baking soda ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa mula sa mild acid reflux kapag ginamit sa tamang dosis. Ayon sa mga eksperto, ang baking soda ay nagiging sodium carbonate kapag hinalo sa acid. Kaya nito babaan ang acidity ng laman ng tiyan. Upang subukan ito bilang pansamantalang lunas, inirerekomenda ng ilang health professionals ang paghahalo ng 1 hanggang 2 kutsarita ng baking soda sa isang baso ng maligamgam na tubig, mga 120 a 150 ml, at inumin ito 30 minuto bago o pagkatapos ng pagkain. Hindi hihigit sa 7 araw sunod-sunod, maliban kung may gabay ng doktor. Mahalaga ring tandaan na ang sobrang paggamit nito ay maaaring magdulot ng alkalosis, labis na alkaline sa dugo o sodium overload, lalo na sa mga senior na may kondisyon sa puso o bato. O, bukod sa pagbawas ng acid, may ebidensya rin na ang baking soda water ay makatutulong sa bloating o kabag, na madalas ding reklamo ng mga matatanda. Sa isang pag-aaral mula sa Digestive Diseases and Sciences 2016, napansin na ang mga pasyente na uminom ng alkaline solution ay nakaranas ng bahagyang pagbuti sa sintomas ng kabag kumpara sa placebo group. Gayunpaman, hindi ito inirerekomenda bilang long-term therapy. Ang chronic o madalas na sintomas ng acid reflux ay nangangailangan ng mas malalim na pagsusuri mula sa doktor at maaaring mangailangan ng mas epektibong gamot gaya ng proton pump inhibitors (PPI) o H2 blockers. Sa kabuuan, ang baking soda water ay maaaring maging pansamantalang alternatibong remedyo para sa mild symptoms ng acid reflux at pananakit ng tiyan sa mga matatanda. Basta't ginagamit ng tama, may limitasyon, at may konsultasyon sa healthcare provider. Ang mataas na antas ng uric acid sa dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng gout, isang uri ng arthritis na karaniwang umaatake sa mga senior. Kapag hindi naayos ng katawan ang tamang balanse ng uric acid, ang sobrang uric acid ay maaaring magkristal sa mga kasukasuan na nagdudulot ng matinding pananakit, pamamaga at paninigas, lalo na sa mga daliri sa paa, bukong-bukong o tuhod. Ayon sa datos mula sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2020, humigit kumulang 3.9% ng populasyon sa Amerika ay apektado ng gout, at ang insidensya nito ay tumataas kasabay ng edad.
Ayon sa pananaliksik mula sa Kidney International 2008, ang kakulangan sa kakayahan ng bato na ilabas ang uric acid ay pangunahing dahilan ng hyperuricemia sa matatanda. Dito pumapasok ang papel ng baking soda. Bilang isang alkalina, ang sodium bicarbonate ay tumutulong sa pagpataas ng pH level ng ihi na maaring magpabilis ng paglabas ng uric acid sa pamamagitan ng kidney. Sa isang pilot study na isinagawa ng Nephrology Dialysis Transplantation 2009, napag-alaman na ang sodium bicarbonate supplementation ay nakatulong sa pagpapababa ng uric acid level sa mga pasyenteng may mild kidney impairment. Sa pamamagitan ng pagpapalambot ng ihi-urine alkalinization, nababawasan ang posibilidad na mag-form ang mga kristal ng uric acid na nakaapekto hindi lang sa kasukasuan kundi pati sa bato. Sa praktikal na paggamit, maaaring maghalo ng 1/4 kutsarita ng baking soda sa isang baso ng tubig at inumin ito isang beses sa isang araw, pero hindi dapat sosobra sa inirerekomendang dami. At dapat may pahintulot ng doktor, lalo na kung may kasaysayan ng alta presyon o kidney disease. Ito ay dahil ang baking soda ay may sodium content na maaaring magpataas ng blood pressure kung hindi maingat. Mahalagang tandaan na ang baking soda water ay hindi kapalit ng gamot sa gout, gaya ng allopurinol o colchicine. Ito ay maaaring gamitin bilang adjunct therapy o karagdagang suporta sa lifestyle changes, kabilang na ang pag-iwas sa purine-rich foods gaya ng atay, sardinas, at alcoholic drinks. Sa kabuuan, ang baking soda water ay maaaring makatulong sa pagpababa ng uric acid sa katawan sa pamamagitan ng alkalinization ng ihi. Ngunit ito ay dapat gamitin ng may gabay at hindi sa mahabang panahon. Para sa mga senior na may kasaysayan ng gout, mahalagang mag-monitor ng uric acid levels at sundin ang payo ng kanilang doktor para sa mas ligtas at mas epektibong pangangalaga. Ang systemic inflammation o pangkalahatang pamamaga sa katawan ay isa sa mga pangunahing salik na kaugnay sa maraming chronic diseases na madalas nararanasan ng mga matatanda, tulad ng osteoarthritis, metabolic syndrome, at cardiovascular disease, ayon sa Harvard Medical School 2022. Habang tumatanda ang katawan, natural nitong pinoproseso ang mga inflammatory signal ng mas mabagal at mas matagal itong nawawala, na maaaring magresulta sa tinatawag na chronic low-grade inflammation. Sa kontekstong ito, sinimulan ng mga mananaliksik ang pagsusuri kung paano ang mga simpleng dietary interventions ay maaaring makatulong sa regulasyon ng immune response. Isa sa mga lumilitaw na sangkap ay ang baking soda sodium bicarbonate. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Immunology 2018, natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Medical College of Georgia na ang regular na pag-inom ng baking soda na hinalo sa tubig ay nagpakita ng positibong epekto sa immune system ng mga experimental subjects. Ayon sa resulta, ang sodium bicarbonate ay nag-activate ng mesothelial cells na siyang tumutulong sa pagsenyas sa spleen upang hindi ito maglabas ng labis na pro-inflammatory immune cells. Ang prosesong ito ay tinawag na anti-inflammatory pathway activation na maaaring makatulong sa pagbawas ng sobrang immune response ng katawan, na siyang responsable sa mga sintomas ng pananakit at paninigas ng kasukasuan. Bagaman ito ay paunang ebidensya, ito ay nagpapahiwatig ng potensyal na benepisyo ng baking soda bilang bahagi ng anti-inflammatory dietary support sa mga matatanda.
Mula sa klinikal na pananaw, maaaring makatulong ang pag-inom ng baking soda water sa paghupa ng generalized muscle or joint pain na hindi dulot ng pinsala o trauma. Ang karaniwang rekomendasyon sa ganitong paggamit ay 1 kutsarita ng baking soda sa isang baso ng tubig. Iniinom isang beses bawat 1 araw, hindi lagpas sa 7 sunod-sunod na araw. Gayunpaman, hindi ito dapat ituring na pangunahing lunas o alternatibo sa mga anti-inflammatory medications na reseta ng doktor, tulad ng NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Ayon sa Mayo Clinic 2021, ang systemic inflammation sa matatanda ay dapat lapitan gamit ang holistic approach kabilang ang tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, kontrol sa timbang, at pagsasaayos ng stress. Sa ganitong konteksto, ang baking soda water ay maaaring ituring bilang karagdagang hakbang, ngunit hindi pamalit sa mga clinically validated na intervention. Sa kabuuan, bagamat nangangailangan pa ng mas malawak na pag-aaral sa mga tao, ang kasalukuyang ebidensya ay nagpapakita ng posibleng papel ng baking soda sa pagsugpo ng chronic inflammation. Para sa mga senior na nakararanas ng madalas na pananakit ng katawan, maaring isaalang-alang ang baking soda water bilang bahagi ng natural at kontroladong pamamaraan sa pag-manage ng discomfort, basta't may pahintulot at gabay ng kanilang health provider. Ang chronic kidney disease, CKD, ay isa sa mga pangunahing kondisyon sa mga matatanda at kadalasang lumalabas ng walang sintomas sa mga unang yugto. Ayon sa National Kidney Foundation 2022, mahigit 1 sa bawat 7 adultong Amerikano ang may CKD at mas mataas ang panganib nito sa mga edad 60 pataas. Kapag hindi naagapan, ang CKD ay maaaring humantong sa end-stage kidney failure na nangangailangan ng dialysis or transplant. Isa sa mga pangunahing salik ng paglala ng CKD ay ang metabolic acidosis, isang kondisyon kung saan ang katawan ay may labis na acid na hindi kayang alisin ng kidney. Ayon sa isang clinical trial na isinagawa ng British Medical Journal BMJ, 2009, ang pagbibigay ng sodium bicarbonate baking soda bilang supplement sa mga pasyenteng may stage 4 chronic kidney disease ay nakapagpabagal ng rate ng kidney function decline. At sa ilang kaso, nakaiwas sa dialysis sa loob ng 2 taon. Ang resulta ay nagpapakita na ang alkalinization ng katawan sa pamamagitan ng baking soda ay maaaring makatulong sa pag-neutralize ng acid buildup na nakakasama sa bato. Sa parehong pag-aaral, ang mga pasyente ay binigyan ng 600 ml ng sodium bicarbonate 2 beses sa isang araw at napansin ang mas mababang bilis ng pagbaba ng estimated glomerular filtration rate (eGFR) kumpara sa control group. Bukod pa rito, bumaba rin ang antas ng mga inflammatory markers at bumuti ang overall nutritional status ng mga pasyente. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang paggamit ng baking soda sa ganitong konteksto ay hindi maaaring isagawa ng walang gabay ng doktor, lalo na sa mga matatandang may kasaysayan ng alta presyon o sakit sa puso. Dahil sa sodium content ng baking soda, sa bawat 1/4 kutsarita ng baking soda, may humigit kumulang 300 mg ng sodium na maaaring makaapekto sa blood pressure o magpabigat sa trabaho ng puso kung sobra. Para sa mga walang chronic kidney disease, ngunit nagnanais magpanatili ng maayos na kidney function, ang pag-inom ng alkalinized water ay isa sa mga pinag-uusapang preventive approaches, bagamat wala pang sapat na long-term evidence para ito ay irekomenda bilang standard practice. Ayon sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2020,
Ang pagpapanatili ng balanced diet na mababa sa animal protein at sodium at may tamang hydration ay nananatiling pangunahing hakbang sa kidney health. Sa kabuuan, ang baking soda water ay may potensyal na maging adjunct support sa mga pasyenteng may maagang yugto ng CKD o may metabolic acidosis. Basta't ginagamit ito sa tamang dosis at may gabay ng espesyalista. Para sa mga matatanda, ang regular na monitoring ng kidney function, pag-inom ng sapat na tubig, at iwas sa sobrang sodium intake ay nananatiling pangunahing estratehiya sa pagpapanatiling malusog ang mga bato. Ang urinary tract infection UTI ay isa sa mga karaniwang impeksyon na nararanasan ng mga matatanda, lalo na ng kababaihan sa edad 60 pataas. Ayon sa datos mula sa National Institute on Aging 2021, ang pagbabago sa immune function, hormonal imbalance, at posibleng urinary retention sa mga senior ay nagpapataas ng panganib ng UTI. Sa mga maselang kaso, ang untreated UTI sa matatanda ay maaaring mauwi sa delirium, sepsis, o paglala ng kasalukuyang kondisyon sa bato. Isa sa mga kilalang contributor sa UTI ay ang acidic na kapaligiran ng ihi, na nagiging pabor sa pagdami ng bakterya gaya ng Escherichia coli. Ayon sa Clinical Microbiology Reviews 2015, ang urinary pH ay may malaking papel sa pag-regulate ng bacterial growth. Mas mababang pH, mas acidic, ay mas conducive sa proliferation ng ilang pathogens. Sa ganitong konteksto, ang baking soda bilang alkaline agent ay sinasaliksik para sa potensyal nitong papel sa pag-neutralize ng urinary acidity at pagbawas ng bacterial survival rate. Sa isang panimulang pag-aaral na inilathala sa International Urology and Nephrology 2014, napag-alaman na ang sodium bicarbonate therapy ay maaaring makatulong sa urinary alkalinization, na naging bahagi ng adjunct management sa mga pasyenteng may recurrent UTI. Bagamat ang pangunahing paggamot pa rin ay antibiotics. Ang alkalinized urine ay nagpapababa ng sakit habang umiihi at posibleng nagpapababa rin ng dalas ng recurrence. Sa praktikal na paggamit, maaaring paghaluin ang 1 Deaforce kutsarita ng baking soda sa isang baso ng tubig. Iniinom isang beses sa isang araw, lalo na kung may sintomas ng mild burning sensation sa pag-ihi o history ng madalas na UTI. Ngunit muli, ito ay hindi dapat ituring bilang kapalit ng antibiotic therapy at dapat may konsultasyon sa doktor, lalo na kung may kasabay na kondisyon tulad ng diabetes o kidney disease. Sa mga matatanda, ang regular na pag-inom ng sapat na tubig, maayos na hygiene, at pag-iwas sa mga pagkain o inumin na nagpapairita ng bladder tulad ng caffeine at alcohol ay mahalagang bahagi ng UTI prevention. Sa ilang kaso, ang mga doktor ay maaaring magrekomenda ng urinary alkalinizers bilang supportive therapy, at dito pumapasok ang papel ng baking soda water. Ayon sa European Association of Urology 2022, ang non-antibiotic supportive measures sa UTI management ay lalong binibigyang pansin upang maiwasan ang antibiotic resistance. Kabilang dito ang dietary support, hydration, at urine pH regulation. Sa kabuuan, ang baking soda water ay may potensyal na magbigay ng pansamantalang ginhawa at suporta sa mga matatandang may mild urinary symptoms sa pamamagitan ng pag-neutralize ng acidity ng ihi. Gayunpaman, ito ay dapat gamitin ng may pag-iingat, may malinaw na layunin, at hindi hihigit sa ilang araw, maliban kung may rekomendasyon ng isang healthcare professional. Sa pagtanda, tumarami ang hamon sa pagpapanatili ng maayos na kalinisan ng bibig.
Ayon sa World Health Organization WHO, 2022, mahigit 23% ng mga matatanda sa buong mundo ang may hindi naayos na dental caries, sirang ngipin, at halos 30% ay may advanced periodontal disease. Bukod sa epekto sa pagkain at pagsasalita, ang impeksyon sa bibig ay maaari ring magdulot ng systemic complications, gaya ng pagtaas ng panganib sa cardiovascular disease. Ang baking soda o sodium bicarbonate ay matagal nang kilala bilang natural na sangkap para sa kalinisan ng bibig. Bilang isang banayad na abrasive at alkaline compound, ito ay may kakayahang tumulong sa pagtanggal ng dental plaque, pagpapababa ng bacterial load, at pagpapabango ng hininga. Sa isang pagsusuri na inilathala sa Journal of Clinical Dentistry 2017, napag-alaman na ang mga toothpaste na may sodium bicarbonate ay mas epektibo sa pagtanggal ng plaque kumpara sa mga regular na toothpaste. Ipinakita rin na may positibong epekto ito sa mild gingivitis o pamamaga ng gilagid. Bukod sa paggamit sa toothpaste, may ebidensya rin na ang pagmumumog gamit ang baking soda water ay maaaring makatulong sa pagbabalanse ng pH level sa bibig, na mahalaga upang mapigilan ang paglaki ng acid-producing bacteria gaya ng Streptococcus mutans. Ayon sa International Journal of Dental Hygiene 2016, ang neutral o bahagyang alkalinong environment sa oral cavity ay mas hindi ka nais-nais para sa pagdami ng harmful bacteria. Para sa mga senior na may tuyong bibig xerostomia, isang karaniwang kondisyon dahil sa age-related physiological changes o epekto ng gamot, ang baking soda rinse ay maaaring maging alternatibong support upang panatilihing moist ang bibig habang pinapababa ang risk ng cavity at impeksyon. Ang inirerekomendang paghahanda ay 1 prawn-flour kutsarita ng baking soda sa kalahating baso ng maligamgam na tubig. Ginagamit bilang pangmumog 1 to 2 beses sa isang araw. Mahalaga ring banggitin na ang baking soda water ay maaaring inumin sa maliit na dami hindi araw-araw upang tulungan ang oral cavity sa loob, lalo na sa mga pasyenteng may chronic bad breath o acid reflux-related oral issues. Subalit, hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng brushing, flossing, at regular dental check-up. Ayon sa American Dental Association ADA, 2021, ang oral health ay hindi lamang tungkol sa ngipin kundi bahagi ng pangkalahatang kalusugan ng katawan. Ang impeksyon sa bibig ay may ugnayan sa diabetes control, pneumonia risk, at cognitive decline sa matatanda, kaya't anumang simpleng hakbang na makatutulong sa oral hygiene gaya ng baking soda rinse ay mahalagang bahagi ng holistic senior care. Sa kabuuan, ang baking soda water ay maaaring maging mura, ligtas, at epektibong karagdagang hakbang para sa kalinisan ng bibig ng mga matatanda. Kapag ginamit ng tama at may regular dental follow-up, ang paggamit nito ay dapat isaalang-alang, lalo na sa mga senior na may limitadong access sa dental care o may oral discomfort na hindi agad naaagapan. Ang pH balance sa loob ng katawan ay mahalagang aspeto ng metabolic function, at may epekto ito sa enerhiya, pagkapagod, at kalusugan ng kalamnan. Habang tumatanda ang katawan, mas nagiging mabagal ang kapasidad nitong panatilihin ang acid-base balance, lalo na sa harap ng mga kadalasang diet na mataas sa animal protein, sodium, at mababa sa potassium. Ayon sa Journal of Gerontology Biological Sciences 2020, ang mild metabolic acidosis ay madalas hindi naiiwasan sa mga matatanda at may kinalaman ito sa chronic fatigue, muscle wasting, at bone demineralization. Ang baking soda
bilang isang alkaline-forming compound ay sinasaliksik sa larangan ng clinical nutrition dahil sa potensyal nitong makatulong sa pag-neutralize ng labis na acid sa katawan. Sa isang clinical trial na inilathala sa American Journal of Kidney Diseases 2015, napag-alaman na ang sodium bicarbonate supplementation sa mga pasyenteng may mild acidosis ay nagresulta sa mas mabuting physical function, mas mataas na grip strength, at mas mababang antas ng muscle breakdown markers. Sa larangan naman ng sports medicine, maraming pag-aaral ang tumutok sa paggamit ng baking soda upang mapababa ang lactic acid accumulation sa kalamnan habang nag-iihersisyo. Ayon sa European Journal of Applied Physiology 2010, ang pag-inom ng sodium bicarbonate solution bago ang physical activity ay nakatulong sa pag-delay ng onset ng fatigue at pagpapataas ng work output sa mga middle-aged adults. Bagamat ang mga dosis sa ganitong pag-aaral ay mas mataas kaysa sa inirerekomenda para sa pang-araw-araw na paggamit, ipinapakita nito na ang sodium bicarbonate ay may direktang epekto sa acid buffering sa katawan. Para sa mga senior, lalo na iyong madaling mapagod kahit sa magagaan na aktibidad, ang pag-inom ng baking soda water sa tamang paraan ay maaaring makatulong sa pagsasaayos ng systemic pH at pagbaba ng oxidative stress na may kaugnayan sa metabolic acidosis. Karaniwang inirerekomenda ang 1-4 kutsarita ng baking soda sa isang baso ng tubig, iniinom tuwing umaga o 1-2 beses sa isang linggo. Depende sa kalagayan ng kalusugan at gabay ng doktor. Mahalagang tandaan na hindi ito gamot para sa chronic fatigue syndrome o anumang metabolic disorder. Ngunit maaaring maging bahagi ng suporta sa general well-being. Para sa mga pasyenteng may diabetes o hypertension, kailangang kumonsulta muna sa healthcare provider bago simulan ang regular na paggamit. Dahil ang sodium load ng baking soda ay maaaring makaapekto sa fluid balance at blood pressure regulation. Sa kabuuan, ang baking soda water ay maaaring magbigay ng suportang physiological sa mga matatanda na nakararanas ng pagkapagod, muscle discomfort, o kakulangan sa lakas, sa pamamagitan ng pagtulong sa acid-base balance ng katawan. Bilang bahagi ng holistic approach sa healthy aging, ito ay maituturing na simpleng hakbang na maaaring isama sa balanced diet, sapat na hydration, at regular na physical activity, ngunit laging may kaakibat na pag-iingat at konsultasyon sa doktor. Ang baking soda na karaniwang matatagpuan sa kusina ay maaaring maging isang simpleng kasangkapan sa pagtulong sa kalusugan ng mga matatanda. Kapag ginamit ng tama, may tamang dosis at may sapat na kaalaman, mula sa pag-neutralize ng acid sa tiyan, pagbawas ng uric acid, hanggang sa suporta sa kidney function, oral hygiene, at pangkalahatang pH balance ng katawan, ang sodium bicarbonate ay may potensyal na maging bahagi ng natural at cost-effective na approach sa pangangalaga sa sarili. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang baking soda ay hindi gamot at hindi ito kapalit ng medikal na paggamot. Para sa mga may kondisyon gaya ng high blood pressure, sakit sa bato, o umiinom ng maintenance medications, ang pag-inom ng baking soda water ay dapat palaging may gabay ng doktor o healthcare provider upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyon sa video na ito, paki-like, i-share sa mga kapwa senior o tagapag-alaga, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang praktikal
at maaasahang payo sa kalusugan. I-comment sa ibaba kung alin sa mga benepisyong ito ang pinaka-nakarelate ka o kung nasubukan mo na ang baking soda water. Salamat sa inyong panonood at manatiling malusog, ligtas, at may tamang kaalaman sa bawat hakbang ng pagtanda.